Ang buhay ay parang roller coaster ride lang. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Pero kung nasa taas ka man ngayon, huwag kang pasisiguro na yan na ang buhay mo. Kasi bukas makalawa, hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari sa ating buhay. At kung ikaw ay nasa baba, huwag ka malungkot. Kasi hindi yan ang final destination mo. Kasi lahat ng bagay pwedeng magbago, depende sa decision mo ngayon. Dahil ang iyong desisyon will determine your future. And today, we are so lucky to have this person with us na talaga namang nakita ko ang kanyang pagbabago ng buhay from nobody to somebody. Dating ordinary employee, now the Vice President of Acresio Group of Companies. Let's all welcome our Vice President, Joselito the Pogi Diaz. Kamusta pare? Kamusta ang buhay-buhay? Ito, masaya-masaya kasi matagal-tagal din press na hindi tayo nagkaharap. Kaharap ko ngayon yung taong nag-mold sa akin, nagturo sa akin, nag-guide sa akin, at yung taong nagpabago ng buhay ko. Ganun talaga pare. Sabi nga, sino pa bang magdadamayan or magtutulungan kundi yung magkakaibigan. Kaya naman, kahit alam ko dati na ayaw mong sumama, ayaw mong maniwala, pero nandiyan pa rin ako nakaantabay sa'yo kasi darating na ng pagkakataon na mag-open yung mind mo and makikita mo yung sinasabi kong pwede pang magbago yung buhay natin. Diba? Actually, totoo yung sinasabi ni Press. Matagal na kami magkasama ni Press at naalala ko yung mga first time namin nagsama ni Press. At sinasabi ko na naman sa sarili ko ngayon, na ito yung tao na nagturo sa akin nung nagsimula ako dito na parang pakiramdam ko, hindi ko kaya to. Kasi bakit? Wala akong idea dito. Natatakot ako kasi yung pagiging karpintero ko, di ba, may iwanan ko. Tapos maraming mga ayaw na sumama ako kay Press. Maraming mga sitwasyon, maraming mga tinatawag na mga challenges. Pagsubok. Kaya, nung time na nagsimula kay Bossing, kaya ako nag-decide sumama sa kanya. Actually, yung time talaga. Kasi naramdam ko na yung timing. yung anak ko lumalaki na. At since lumalaki ng anak ko, Press, lumalaki na rin ang gastos. At naramdaman ko rin yung pag-edad ko. That was 35 years old pa lang ako that time, Press. Naalala ko na naman noon na dati, feeling ko parang hanggang doon lang ang buhay ko. Walang pagbabago. Kaya nag-decide ako na bakit hindi ko subukan si Press, yung sinasabi ni Press. Actually, maraming beses akong convinced ni Press, in-encourage si Press na sumama sa kanya. Maraming beses ko rin siyang dinecline. Kasi bakit? Press, kasi feeling ko that time, okay na ako sa maging karpintero eh. Kasi masaya naman ako eh. Kaya alam, malungkot kasi walang pera. O, di ba? Feeling ko that time, parang yun na yung buhay ko. Kaya lang, na-realize ko na that time, kailangan ko mag-create ng something new na hindi ko man subukan. Baka doon magbago ang buhay ko. Kaya, yun. So masasabi mo pala na ang nag-trigger sa'yo or yung naging motivation mo kung bakit ka nag-decide na baguhin yung direction ng buhay mo kasi meron ka ng pangangailangan. Definitely, Press. Dumarating talaga sa buhay ng tao na, alam mo yun, gaya ng sinabi ng kaibigan ko na dahil okay na siya, masaya sa ginagawa niya kasi yun yung career niya, kaya alam mo minsan ng buhay ng tao, naaampat yung desisyon, napipigilan kang baguhin kasi nakasanayan mo na. Pero lahat pala pwedeng magbago pag lumabas na yung tinatawag na pangangailangan sa buhay. So dumating sa iyo pare na kahit pala masaya ka sa ginagawa mo, pero meron kang kailangan mong baguhin yung direksyon ng buhay mo. Tama ba? Ganun ba yung nangyari sa'yo? Yes, Press. At ngayon, naramdam ko na naman yung oras na yun eh. Yung nag-iisip ako, hanggang dito na lang ba talaga buhay ko that time? Karpintero? Mahal ko yung pagiging karpintero ko, Press. Yan yung nagpakain sa akin. Yan yung nagpaaral sa akin. At definitely, hindi ko siya pwedeng kalimutan. Kaya lang, hindi siya yung nagbigay sa akin ng opportunity, Press eh, para magbago ang buhay ko. So, isipin pala pare, no? Hindi pala porkit ito yung nakasanayan mo, ito yung hilig mong gawin, minsan, hindi pala yun yung pwede magpabago ng buhay mo. Ganun ba yung sinasabi mo or meron ka pang ibang meaning dun sa
Oo. sinasabi mo. Oh, pres, dito ko na-realize yung oras. Na pagbata ka, iba yung gusto mo, yung kailangan mo. Pag umiidad ka, iba talaga, nagbabago, pres. So, yun pala, yung oras sa buhay ng tao, napakahalaga. Kasi Importante. dahil lumilipas yung oras, pwede palang magbago yung desisyon ng tao kung ano yung gagawin niya at ano yung tatahakin niya. Yes. Parati kong sinasabi sa mga trainings ko, pres. Lahat tayo nagsimula sa wala. Hmm? Lahat tayo nagsimula sa takot at duda. At lahat tayo, yung parang imposible siya. Hindi mo kaya, hindi mo linya, wala kang idea. Pero ang importante pala, kailangan humakbang ka lang muna. Subukan mo lang muna. Malay mo, yun ang nagpabago sa akin, pres. Bakit hindi ko subukan? Kasi matagal akong karabintero, 35 years. Grade 2 pa lang ako, nagkakarabintero na ako eh. Pero bakit? Masaya ako. O kaya lang, may pangangailangan na ako eh. Hmm? Tama? Umiidad na ako, may anak na ako, may family na ako. At yung kailangan ko noon, bago na yung kailangan ko ngayon. At yung magiging kailangan ko bukas. So, ganun pala ang buhay ng tao, no? Kasi katulad ko, di ba? Dati, kala ko yung pagiging accountant ko, yun na yung buhay ko. Minsan pala, kahit yun doon sa current moment na yun yung kala mong para sa'yo, pero magbabago pala siya. Nagbabago. Kasi meron ka ng requirements o need sa buhay mo. Lalo na yung sinasabi mo, nung binata ka, okay yun. Yes. Pero nung pamilya ka, everything changed. Parang ako, di ba? Okay ako sa pagiging accountant. Kaya lang, nung namatay yung daddy ko, lahat nagbago. Kasi meron na akong pangangailangan. And pareho tayo, doon ko naintindihan yung kahalagahan ng oras kasi nagmamadali na akong kumita ng malaki. At doon sa hilig ko, hindi niya kayang ibigay. Ganun ba yung nangyari sa'yo? Yung ba naging isa sa mga matinding motivation mo? Bakit sudden shift yung nangyari sa'yo? From ito yung kahilig-hiligan mong gawin, di ba? Love na love mong gawin, pero you change course because meron kang motivation. Tama ba yun? Tama yun, pres. Ang tawag doon yung tinatawag na passion. Nagkaroon akong passion sa pagiging carpenter. Kasi natutuwa ako pagka nakikita ko na gustong-gusto ng mga client yung ginawa ko. Hmm? Tama, parang tapos lahat yung pagod ko eh. Lalong-lalo pag siyempre, pag binayaran. Kaya lang, pag binabayaran, isip ko, ito lang. Pwede bang dagdagan? Naramdaman ko na, hindi pwede to. At doon ako nag-decide na kailangan may babago. At sa pagbabago, pres, sa totoo lang, mahirap eh. From na dito nagsimula, tapos babaguhin mo, ang hirap. Nandun yung doubt, nandun yung fear. Nandun yung tinatawag na, kaya ko ba to? What makes you decide na kahit na ibang linya, ibang course, ibang direksyon yung dadaanan mo? Kasi ito sanay ka na eh. Bakit ano yung nag-trigger sa iyo? Kumbaga, ano yung nag-force sa iyo na kahit itong bagong linya na to, ito yung pinili mo. 'Di ba? Bakit ito yung pinili mo instead na ituloy na lang yung gusto mo? Bakit ito yung naisipan mong gawin? Sa mundong to, pres, maraming bagay dito na kailangan natin eh. Hmm? Pera, tama, bahay, travel, tama, yung kotse. Pero, na-realize ko, pres, na ang pinakakailangan talaga yung time. Tama. Yung time. Napakahalaga talaga ng oras sa buhay ng tao. Kasi time is limited. Sabi niya, our life is limited. Bakit time, pres? Naramdaman ko, pres, umidad na ako. Tama. O, tama. Naramdaman ko, pres, na hanggang dito na lang ba ako? Kailangan ko ng pagbabago, pres. Naramdaman ko rin, pres, yung pangangailangan, hindi lang ng family ko, pres, yung pangangailangan ng mga magulang ko. So, nagkaroon ka ng realization pala that makes you decide to change the course of your life. So, ang tao pala, no, pag dumating sa need niya, 'di ba, at naintindihan yung pangangailangan niya, nagkakaroon pala ng realization na kahit na ito yung hilig na hilig mo because you realize something, you want something in your life. Katulad sinasabi ng kaibigan ko, kotse, bahay, lupa, travel. So, then na-realize niya na kailangan niya to, that makes him decide to change his direction. Tama ba? Ganun ba yung minimin mo? Na-realize ko, pres, kasi house and lot, di ba mas maganda kung kasama mo yung family mo? Tama.
travel, di ba mas masaya kung kasama mo yung anak mo, yung asawa mo, yung mga magulang mo. Kotse, di ba mas ang sarap ng pakiramdam na nagdadrive ka ng BMW Press. Wow. Meron ka palang BMW talagang. Masasabi kong isa sa mga sasakyan ng mga successful individual. Definite Press, kasi sino ba naman ako Press? Dati lang akong karpintero Press. At ang totoo Press, di ba pato ko sinasabi na nasimula ako dito bilang isang dishwasher Press. Tagadala ng laptop, tagabi ng yosi, na dati, kinasisok lamang ko, kinahihiya ko, pero ngayon, I am proud. Paano mo natanggap yung, di ba? Kasi yung pagiging karpintero mo ng araw, meron ka ng parang sarili mo ng negosyo yan di ba? Pero paano mo natanggap or, di ba, sabi nga, ang tao kasi nasa bundok ka na ng success mo di ba? Paano mo natanggap na bumaba ka ulit, di ba? Bumaba ka ulit, then, simulan mo yung ganyang desisyon na kahit isang dishwasher, pinasok mo sa company natin. Nag-decide ka na, kahit yun na, pride swallowing yung position mo, and yet, tinanggap mo, at tumuloy-tuloy ka sa business natin na to. Actually, Press, hindi ganun kadali yung pagtanggap. Hindi ganun kadali. Promise. Nandun yung tinatago, ulitin ko yung doubt and fear. Bakit doubt? Kasi, etong ginagawa mo at babaguhin mo, dun pa lang kaya ko ba to? Yun yung duda Hindi ko linya yan Tama. Kasi iba nga, ito yung hilig mo, pagiging karpintero. Then sudden shift ka, nag-corporate world ka bigla. 'Di ba? Ano yung nag-trigger sa iyo? Ano yung naging ano yung what you call this? Yung nagpa-decide sa iyo ng gusto. Na tanggapin lahat ng 'yan, ng challenges na 'yan. Kasi big adjustment 'yan sa iyo, 'di ba? Sa hilig mo sa bagong line na pwede mong tahakin. Kasi, Press, sa totoo lang, nagpa-decide sa akin yung parang sawang-sawa na ako, Press Ulitin ko, mahal ko yung pagiging karpintero ko. At sa pagiging karpintero, diyan ako nakapag-aral. Actually, graduate naman ako, Press. Pato ko sinasabi, di ba, Magna? Magna 9 years bago nakagraduate, Press. So, ang lupit mo pala, 9 years ka bago nakatapos sa kurso mo. Oo naman, Press. Na dati, again, kinihiya ko yan. Tama, bakit? Kaya naman talaga, pero ngayon, I'm proud. Bakit proud ako ngayon, Press? Vice President na ako, Press At na-realize ko, Press, na kailangan palang dumaan sa proseso. Kailangan palang mangyari yung Press. Para, karapat-dapat ba ako dito sa posisyon ko, Press? Kasi kung hindi ko nadaanan yun, Press, kung hindi ko tinanggap yun, Press, malamang wala ko ngayon sa harapan mo, Press. Congratulations with that. And totoo naman, no? Nakita ko naman kasi yung ground up mo talaga na minsan nga iniisip ko nang sumama ka sa akin, sabi ko, ba't kaya sumama sa akin tong kaibigan ko na to? Na kung isipin ko dati, lagi kitang ini-invite, sinasabihan kita na sumama ka sa akin, pero ang tagal mo mag-decide. Then suddenly, nagulat ako, nagkaroon ng sudden shift. Diba? Actually, Press, sinasabi ko yan, Press. Bakit ako natagalan mag-decide? Feeling ko, Press, pasensya na ha. Mas magaling ako sa'yo So meron ka palang, tawag dito, nag-hold back sa'yo. Yes. Bakit ako mas magaling kay Press? 9 years yung age gap natin, Press. Tama? Basically, mas marami akong experience sa'yo, Press. Tama? Pwede. At ramdam ko, bata ka, Press. Paano ko susunod sa'yo, Press? Eto pa. So, may pride ka pala nung mga panahon na yon. Definitely, Press. So, para palang dating sa'yo, feeling mo, mas magaling ka sa akin. 'Di ba? Kumbaga, may posisyon ka mas umangat kaya sa akin. Kaya, napipigilan kang sumama sa akin. Hindi lang yun, Press. Feeling ko, hindi dapat ako sumusunod sa'yo. Ganon? Kasi feeling ko, mas okay akong buhay ko kaysa sa'yo. Wow. Okay. So, bakit? Kasi, that time, si Press, naalala mo, Press, na estudyante ka pa lang dati. tatanda ko yun. Naalala ko na naman ngayon, Press, yung apartment nyo, ikaw mismo nagtitimpla ng semento. Yung baboy, nag-alaga ka ng baboy, ikaw mismo yung kumukuha ng mga kaning baboy, Press. Tapos sabi nung bata ako. Yan yung si Press. Kaya, mahihirapan talaga akong maniwala sa iyo That time, tama, bakit? Kasi ako dati, may negosyo na ako, Press, di ba? Nagkakarpintero na ako. So, ang hirap paniwalaan talaga, Press, pagka wala pang resulta. That time. Lalong-lalo pag nagsisimula. At na-realize ko, Press, na siguro kailangan lang talaga subukan, Press. Totoo wala yan. namang mawawala sa akin Dapat talaga willing kang sumubok. Yes, Press. At sabi ko, pag tumama ko, thank you. Pag hindi naman ako tumama, thank you. At least nasubukan ko.
Correct. Tama naman talaga. Sabi nga, hindi mo malalaman kung ano mangyayari kung di mo susubukan. Ano naging mga steps mo, o what you call this, ano yung mga naging initial move mo sa sarili mo na napadecide ka na magsimula ulit? 'Di ba? At ngayon, vice president ka na ng ating company. Actually, ang sarap ng feeling press pag tinatawag na BP Jelly. Lalo na pagka may dapogi. Duda ako, duda. Yung pakiramdam mo, nakakabata press pag tinatawag na si BP Pogi. Tapos, vice president namin yan. Yung parang kahit na pagod ako, kahit na parang stress ako, pag tinatawag ako ng mga members natin press, nawawala yung pagod ko, nawawala yung stress ko eh. Kasi nakikita ko na ito yung mga taong nagbigay sa akin ng opportunity para mabagong buhay ko. And that yung mga members natin. Kaya press, sa totoo lang, press, kaya ako nandito sa company mo, press, itong Unified Product and Services. Sa company natin. Actually, sa company natin, nakita ko na, tulad ng sinabi mo, hindi ba pwede makalimutan yung naghuhugas ako ng pinggan na sinamahan mo ko. Kasi that time, yung nag-decide na akong magre-resign. So, yun nga yung tanong ko kanina, no? Paano yung naging steps mo sa sarili mo kung bakit ka na-decide na magstay sa company natin? Na kahit alam mo, nung nagsimula tayo, wala akong pera, wala rin akong pampasweldo, dumating sa atin yung point na pati yung pang-uwi mo sa bahay mo, wala ka na mapang-uwi. Ba't ka nag-decide pa rin? Ba't ka nag-stay pa rin sa akin at sumama sa biyahe ko dito sa company natin? Nakita ko, press, yung future ko. And ano yung future, press? Nasabi mo sa akin dati, nag-uusap ng pinggan, bro, magiging boss ka dito. Bro, magkakakotse ka dito, magta-travel ka, magkakaroon ka ng house lot dito. At lahat yun, press, nagkatotoo na. Now, anong ibig sabihin nun, So, press? anong point nun, pare? Naniwala ka pala sa vision. Yes. So, yun pala isa sa mga naging steps mo. So, that's your initial step. Why ka nagstay sa akin? Yes, press. Kasi naniwala ka sa kwento ko na pwedeng magbago yung buhay natin. Ipinakita mo kasi sa akin, press, yung mga nakita mo. So nag-start pala ikaw, pare. You start on believing on my vision. Yes, definitely. Na yung sinasabi ko, pwedeng magkatotoo. At nagkatotoo yun, press. Oh, kahit na dumaan tayo, 'di ba? Although kinuwento ko sa iyo na etong mangyayari sa atin, pero pag sabi ko noon, ang dami nating dinaang proseso, pero tumuloy ka pa din. So, ang naghawak sa iyo talaga kung ba't tayo tumuloy, yung kinuwento ko sa iyo, yung visions ko sa company. Totoo, press. Nakita ko yung sarili ko na magiging boss ako. Wow. Nakita ko yung sarili ko na matututo So, ako dito. So, na-empower pala kita ng mga panahon na yon. Definitely. Kahit wala tayong pera, kahit wala tayong makain, kahit wala tayong pamasahe Oo naman. pang uwi. Naalala mo, press, yung tayong dalawa, yung pagagaling natin sa Novaliches, yung umikot tayong dalawa na wala tayong na-close. Tapos, Sa dami na kinausap natin, walang naniwala. Oo, di ba, press? Tapos, sabi ko pa nga sa'yo, di ba, press? Walang mangyayari sa akin dito. Naalala mo yun, bossing? Yes, I-remember ko yun. Mga Tama? panahon na yun. At ang sagot mo sa akin, press, pre, ano ka ba naman? Nagsisimula pa lang ako, iiwanan mo na ako. Yun ang exact word na sinabi mo sa akin. Kaya isa yun sa mga nag-trigger sa akin kung bakit ako nag-stay kay press. Biro mo, ako patigil na, hirap na kasi parang wala akong nakikita, wala akong nararamdaman. Pero siya, nagsisimula pa lang. So, na-build ko pala yung trust sa'yo. Na-earn ko yung trust. 'Di ba? Siguro, ano yung nakita mo sa akin? Ano yung nakita mo na nagpatuloy ka? Yung pagiging Kasi wala tayong pera. Wala tayong pera. Alam mo na yun. Mag-withdraw tayo ng 500. Sabi ko, mag-withdraw ka. Pero pag withdraw, sabi mo, 500 na lang. Hindi ka na nag-withdraw. Wala kang pang-uwi sa bahay mo. Wala tayong pangkain. Pero tumuloy ka pa din. Ang nagpa-decide sa akin din, yung paano sa press, yung your determination to win, to succeed. Yun ang nagpa-attract talaga sa akin, press. Kasi nakita ko sa'yo na never say die ka, press. Totoo yan. Yan yung tipo ng tao na kailangan kong samahan kasi para magaya ko siya. Kasi kung sasama ka sa isang taong mayaman, yayaman ka. Pag sasama ka sa taong mga gwapo, gagwapo ka kahit ikaw ang Totoo yan. pinakapangit sa lahat ng gwapo. Power! At least, nasa gwapo yung dulo. So, ang naging disposition mo pala kung ba't ka tumuloy at naging vice president ng ating company ngayon is una, naniwala ka sa aking visions. 'Di ba? So, dahil may vision ako sa company, kinuwento ko sa'yo, pininiwalaan mo yun, then tumuloy tayo. Yes. And pangalawa,
you start to believe on my conviction Yes, yung na leadership. yung leadership ko na pwede talaga tayong maging successful. Pero pare, imaginein mo, dishwasher ka lang sa company ko na nagsimula, but now, di ba, vice president ka na, ng hindi lang ng Unified, kundi ng Acresio Group of Companies. Actually, guys, Pare, congratulations talaga. Sa totoo lang, hindi ko rin in-expect na ikaw yung i-appoint ko doon. But, nakita ko kasi yung sincerity mo. Nakita ko kasi na tinayan mo ako nung wala ako. So, bihira kasi yung mga tao na tatayaan ka ng wala. Kasi maraming tao, tinayaan ka, meron ka na. Kaya alam mo, hindi ko malimutan si Sir Jelly, no, na kaibigan ko, nakababata ko. Kasi, siya yung isa sa mga tao, bukod sa isang kaibigan pa namin, Sir Lani, na tumaya sa akin na walang-wala kami. Ang meron lang kami nun, gigil na magbago ang buhay. Pero tumaya siya. Kaya hindi ko siya pwedeng malimutan. Hindi ko rin siya pwedeng maiwanan kasi sinamahan niya ako sa buong journey ko sa success na meron din kami ngayon sa ating company. Para ano bang masasuggest mo sa mga tao na dumadaan din dun sa roller coaster ride ng buhay nila na yung pinaka from your heart para ma-inspire natin yung mga ordinaryong tao na gusto ring magbago yung buhay nila, na dumadaan din dun sa roller coaster ride ng buhay nila, sa struggles. Ano yung magiging advice mo sa ating mga viewers, especially, no, sa mga members natin? Be strong. Be strong. Pagkatapos mo being strong, less emotion. Less emotion. Paano mo sabing kailangan maging strong and less emotion? Be strong, bakit? Lahat ng tao dumadaan sa pagsubok. Lahat ng tao dumadaan sa challenges. At lahat ng tao, lahat ng tao, mayaman, mahirap, matanda, bata, lalaki, babae, lahat yan dumadaan sa mga problema. At lahat din yan nagiging successful. Basta matapang ka. Now, less emotion. Dumating sa tao yung maraming problema. Dumating sa tao, press, yung maraming iniisip eh. Correct. Na sa totoo lang, kaya tayo nalulungkot, nagpapa-apekto kasi tayo. Tama. Tama, lalong-lalo sa ibang tao, press. Mm. Don't let them decide kung ano yung mararamdaman mo. Kasi ikaw yung mag-decide kung ano yung mararamdaman mo eh. Tama ba ako, press? Parang ibang tao magalit sa'yo eh. Maraming matao lighting ka. Pero but as long na naniniwala ka sa sarili mo, tama ba ako? Na okay lang yan, lilipas din yan, kasi sabi nga nila, yung top times don't last. Tama. Pero top man do last. Correct. Yan talaga ang basehan ng buhay. And totoo yung sinabi ng kaibigan ko, no? Na ang tao talaga, mapamayaman, mapamahirap, dapat control mo ang iyong emotion mo. Because hindi talent ang magdadala sa'yo. Diba? Hindi skills ang magdadala sa'yo madalas. Pero ang magdadala sa talent at sa skills mo, walang iba kundi ang emotion mo. Kasi kahit gaano ka kagaling, pero emotional ka, mahirapan kang tumama. Kahit gaano ka katatag, pero emotional ka, nagiging weak ka. So, para sa akin, and siguro sa'yo, emotional ang tao. Kaya dapat, 'di ba? Don't let your emotion decide on your future. So, kung ano man struggles mo, ano man ang sufferings mo, normal yan, parang panahon na may tag-ulan, may tag-tuyot, at may tag-araw. Sa any time of the day, dadaanan mo yung struggles, pero you will decide kung anong gusto mo sa buhay mo. Kaya yung emotion mo, dapat kontrolado mo. So, pare, yung bang pinaka-message mo sa mga tao na gustong baguhin ang kanilang buhay? Actually, just enjoy life. Enjoy life. Life is so good. Ikaw ang magde-decide, hindi yung ibang tao, hindi yung magulang mo. Ikaw, kahit marami kang problema, enjoy mo lang. Guys, mayroon ba mag-enjoy pagka malungkot?
Mahirap, pero posible siya. Kasi totoo naman yun. Tama si Sir Jelly, no? Na ikaw ang magde-decide kung anong buhay mo. Sabi nga, you can smile even in the worst scenario of your life. Kasi you can control your emotion. Because you can control your emotion, you're crying now but you can smile. You're affected right now but you can also smile. Kasi buhay ng tao, kontrolado ng kanyang buhay. So, dapat, ngayon pa lang, ready ka sa lahat ng challenges sa buhay mo. Sabi nga, di pa sa English press, let your smile change the world. But don't let the world change your smile. Tama. So, sabihin mga kaibigan, in any scenario in your life, you can smile. Kasi ako, even in the toughest scenario of my life, nag-smile lang ako. Because I know, if you smile, you attract the world to change kung ano yung nangyayari sa buhay mo. Kasi kung hindi ka mag-smile, sabi nga, problemado ka na nga. Simple smile can ease the pain of your life. Naka mo? So pare, ano yung last word mo sa ating mga viewers, no? Last word. Para lalo silang ma-inspire na kahit na nasa roller coaster ride sila ng buhay nila, always remember na merong rainbow after the rain. Don't stop. Don't stop. Don't stop trying. Don't stop trying. Bakit mo nasabing ganun? Whether mabagal o mabilis yan, just don't stop trying. And ano ibig sabihin don't stop trying? Huwag hindi tigil sa ginagawa. Tama. Sa simula, maaaring walang epekto, walang pagbabago. Yun ang akala mo. Pero pagka tumatay ka na, inuulit-ulit mo na, ginagawa mo ng continuously yan, may pagbabago yan. Kung ang patak nga ng ulan, nagagawang baguhin ng bato, ikaw pa kaya na tao. Correct. Ang ganda ng sinabi ni Sir Jelly na huwag ka lang titigil. Pag gusto mo talagang ilaban ang buhay mo, kahit nasa ilalim ka pa, tandaan mo, ang buhay ay parang roller coaster lang. Ano ibig sabihin? Kung nasa baba ka man ngayon, tumuloy-tuloy ka lang. Lakasan mo ang loob mo, kontrolin mo ang emotion mo, magugulat ka one day. Nasa tuktok ka na o pedestal ng iyong buhay. So, Sir Jelly, grabe yung mga words na binitawan mo sa ating mga viewers, no? And sana ma-invite ka pa ulit namin sa next episode natin dito sa ating Money Talks. Kasi mas marami pa tayong inspire, mas marami pa tayong tutulungan na magbago ang kanilang All the time, buhay. press. So, ano yung last word mo pare sa kanila? Always wear a smile. So, smile lang daw. So, smile. 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 Okay? So, smile. So, sabi nga ni Sir Jelly, let your smile change the world. But don't let the world change your smile. Okay? So with that, Sir Jelly, pare, thank you very much. Congratulations and salamat sa tiwala. No? Again, siya ang isa sa mga kaibigan kong sinamahan ako. From the worst to the top of our career. With that, no, binabati kong lahat ng viewers ng Money Talks. Thank you very much. See you again on the next episode ng Money Talks. Money Talks.